Alright, so good evening po para sa ating lahat. Sang sulok man tayo ng mundo naroroon, welcome po sa ating Kaiser Ultimate Health Builder. Ito po yung ating pag-aaralan, pag-uusapan ngayong gabi, no? Yung kagandahan ng pagkakaroon natin ng ating Kaiser Ultimate Health Builder 3-in-1 savings plan. Okay, so welcome po sa lahat, lalong-lalo na sa mga first time na makaka-attend po ng ating webinar. And of course, welcome po natin ang ating bagong ambassador, no? Si Miss Cheryl Cosim, no? Siya na po yung ating bagong ambassador ngayon dito sa ating Kaiser. Okay, so let's start with our opening prayer. Let us put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. All together, today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So once again, welcome to IMG or International Marketing Group, na kung saan ang IMG po ay nag-o-offer about total financial solution. At isa sa mga binibigay natin na solusyon, ito ay sa pamamagitan po ng ating Kaiser. Okay, so yan po yung pag-uusapan natin tonight, no? Yung kahalagahan ng pagkakaroon natin ng ating Kaiser. Okay, so good news, no? Good news po ito para sa ating lahat dahil ang ating Supreme Court, no, lower court and higher court ay ang kanilang healthcare provider po ay ang ating Kaiser. Okay? Nagsimula po yan nung July. Alright? So again, welcome sa ating presentation about sa ating Kaiser Ultimate Health Builder. Okay? So sino nga ba, no, si Kaiser International Health Group? Who we are. Okay? Ang Kaiser po is under po ito ng Health Maintenance Organization or HMO. Para sa kalaman ng lahat, ang Kaiser ay hindi po ito insurance. Okay? Ito po ay isang healthcare na nakaregister po yan sa Health Maintenance Organization or HMO no last June 8, 2004. And of course, ang ating President and Medical Director ay si Dr. Leia Uy Yulo. Okay? And of course, ang ating Kaiser ay matatagpuan or makikita na to nationwide dahil meron tayong 2,000 na mga accredited hospitals, no, sa buong Pilipinas. At mostly lahat ng mga dambuhalang mga pribadong mga hospital ay accredited po dyan ang ating Kaiser. At meron na rin tayong mga 12,000 no, doctors nationwide at meron na din tayong pong 9 na Kaiser Medical Center. At ang kagandahan din sa Kaiser, meron na itong 24/7 na call center, customer care center, and ang ating liaison officer. Okay? At kung makikita nyo po dito yung network ng ating Kaiser, ito yung mga mostly, ito yung mga bigatin or pinakamalalaking mga private hospital dito po sa Pilipinas, just like yung ating St. Luke's, the Medical City, Makati Medical Center, PGH, no, Asian Hospital, lahat po ng mga nakikita nyo, yan po yung mga dambuhala ng mga private hospital dito po sa Pilipinas, na which is accredited po ang ating Kaiser. Yan po yung advantage, yan po yung isang kagandahan ng ating Kaiser dahil kilala po ito sa lahat ng mga malalaking mga pribadong hospital. Okay? Sa ating Kaiser, meron tayong tinatawag na short term, meron pang individual, may pang family, mini group, or corporate. Okay, pero pag-usapan natin ngayon, itong ating Ultimate Kaiser Health Builder, ito yung long-term plan. Okay, dalawa po ang healthcare natin. Meron tayong tinatawag na short term at meron tayong tinatawag na long term. Ang pag-usapan po natin ngayon is yung ating long-term plan. Now, which is 7 years lang itong pag-iipunan
Then 13 years waiting, total of 20 years ang coverage po nito. Okay? Allow individuals na makapag-ipon ka ng para sa long-term care mo, para pag nag-retire ka or nag-resign ka, meron ka pa rin magagamit na healthcare. Yan po yung advantage, no? Yan po yung kagandahan ng ating Kaiser. So kahit ikaw ay isang OFW, ikaw ay isang empleyado, kahit anong status ng buhay meron ka, no? Pwede ka makapag-start ng iyong long-term care dito sa ating Kaiser. At walang ibang broker ang Kaiser kundi ang IMG or International Marketing Group. So walang pwedeng makapag-offer, no, kundi IMG member lang po. Alright? So dahil ang ating exclusive broker ay ang International Marketing Group lang. Okay? Now, eto tayo no, sa IMG. Ang ginagawa po ng IMG para sa lahat ng mga Pilipino is nagtuturo about financial education. Yung paano ka matutong makapag-ipon, no? Paano ka matutong makapag-invest ng tama at ma-build mo yung solid financial foundation. Yan po yung pinakamahalaga na tinuturo ng IMG. That is why, no? Para may execute natin, magawa natin yung lahat ng tinuturo ng IMG. Ang IMG po ay nakapartner yan sa different financial services dito sa Pilipinas. When it comes sa healthcare, nandyan po ang ating Kaiser. When it comes sa life insurance, nandyan ang Manila Bankers Life at yung ating Fidelity Life. Okay? Then, kasama na rin dito, pati non-life insurance. Kapartner natin dyan si Manila Bankers Life. No? Meron tayong Bolt at yung other non-insurance company. At the same time, sa lahat ng mga gustong matuto ng mag-investment, sa lahat ng gustong magkaroon ng stock market investment o mutual fund investment, meron ka na din access once you became an IMG member. At the same time, kapartner na rin natin yung mga dambuhala ng mga real estate company dito sa Pilipinas. Nandiyan ang Ramper Realty, SMDC at saka Ayala Land and DMCI. At yung other allied financial services. Okay, so ayan po lahat, yung mga partner, ganyan po kalawak, yung financial services na meron po tayo dito sa International Marketing Group. Okay, so ang pag-uusapan po natin dito, yung ating healthcare sa pamamagitan po ng ating Kaiser. Okay, so ito yung binibuild natin, yung mga makapag-build tayo ng tinatawag natin na solid financial foundation. Okay, ito yung nasa front page ng ating libro. Now, which is napakahalaga sa bawat Pilipino na magkaroon ng financial structure at mabuild natin ng tama yung ating financial foundation, yung magkaroon ka ng healthcare, magkaroon ka ng insurance, ma-manage yung utang, at the same time, magkaroon ka ng emergency fund at magkaroon ka ng solid na investment. Okay? Yan po yung tinatawag natin na solid financial foundation na which is yan po yung tinuturo ng IMG. At yung tatlo dyan, yung pagkakaroon ng healthcare, insurance, saka investment, yan na po yung sinasagot ng ating Kaiser. Dahil ang ating Kaiser, 3-in-1 na po ito. Meron ng healthcare, meron ng insurance, at meron ng investment. Now, bakit nga ba kailangan natin makapag-ipon? Ano yung reason? Kaya kung ikaw yung tatanungin, kailangan mo ba talagang mag-ipon? Okay, so dito meron tayong tinuturo na the X-curve concept. Dalawang linya yan, Isang linyang pataas, ito yung tinatawag natin na money line, itong blue line. So, habang bata ka, mostly walang ipon. Pag walang ipon, pansinin mo, napakalaki ng responsibility mo sa buhay. Napakalaki ng problema. Sa madaling salita, ang laki ng problema mo pag wala kang ipon. Lalo na, baon ka pa sa utang. Di ba? So dito meron tayong tinatawag na the X-curve concept. Isang linyang pataas, money line. So kailangan, habang bata ka, habang may income ka, pataasin mo yung money line na yan. Kaya at mapapansin mo, kung natuto ka, nagkaroon ka ng disiplina sa pag-iipon, pag-invest, yung big responsibility natin sa buhay, ito na yung red line, pababa yan. So ibig sabihin, habang pinapataas mo, yung money line mo, yung responsibility mo sa buhay, bumababa yan. Kaya hanggang magkaroon ka ng big savings at maging more secure. Kung dito, wala kang ipon, ang laki ng responsibility mo, less secure. Saan ka umaasa? Sa iyong active income. Okay? Ang active income, ito yung tinatawag natin na you work hard for the money. Pag wala ka ng trabaho, wala ka ng income. Di ba? So anong kailangan natin gawin? Since tayo ay papunta sa pagtanda,
A time will come, tayo ay magre-retiro. Pag nagretiro ka, of course, wala na tayong income. Wala na tayong active income. So ano yung kailangan natin gawin ngayon? Di ba? Yung active income na meron tayo ngayon, kailangan aralin mo na. Kailangan matutunan mo na paano mo ito i-convert into passive income. Passive income, yan yung pera na nagtratrabaho para sa atin. Kaya ang tanong ng karamihan, bakit ang mga mayayaman lalong yumayaman? Dahil marunong po sila when it comes to financial education. Marunong po sila paano nila i-convert yung active income nila into passive income. Yun, nagkaroon sila ng money working for you. Dahil sa ayaw at sa gusto natin, walang makakapigil, lahat tayo tatanda. At pagtanda natin, lahat tayo mawawala ng active income. Okay, pero kailangan pa rin nating mabuhay. So therefore, dapat pagtanda natin, meron pa rin tayong passive income para tuloy-tuloy, no, na merong magsusupport doon sa ating mga kailangan. Alright? Now, sa buhay natin, kaya mapapansin nyo dyan sa word na life, ano yung dalawang letra sa gitna ng life? Ano yung dalawang letra sa gitna ng life? That is if. Meron tayong if. What if, no? What if you die too soon? Alright? What if you die too soon? Paano kung ikaw ang breadwinner? Ikaw yung inaasahan ng pamilya mo, ng mga anak mo. What if maaga kang kinuha ni Lord? What if you die too soon? Okay? Paano yung mga umaasa sa atin? Anong solusyon na tinuturo sa atin ng IMG? Dapat meron tayong life insurance. Ganyan po kahalaga ang life insurance. Dahil ang life insurance, ito yung papalit doon sa income ng isang breadwinner. Yan yung tinatawag natin na instant money. Okay? Pag namatay si breadwinner, may makukuha ang pamilya na instant money. So hindi kawawa yung may iwan. Okay? Iyan po yung purpose ng insurance. So wag po tayong maging allergic sa insurance. So dapat lahat tayo meron tayong life insurance. Sabi nga, kung mahal mo ang pamilya mo, dapat meron kang protection para sa pamilya mo. Para anytime na kunin tayo ni Lord, hindi po kawawa yung pamilyang may iwan natin. Iyan po yung kahalagahan ng life insurance. Second, what if you live too long? Hihingi ka na lang ba ng tulong? Paano pag binigyan ka ni Lord ng mahabang buhay? No? Paano ka makakapag-survive? Wala ka ng trabaho that time. Mahina ka na that time. Kaya yan yung binabanggit natin na napakalaga. Ngayon pa lang, yung active income mo, may convert mo na into passive income. So what if you live too long? Kung meron kang passive income, yan yung tinatawag natin na long-term investment. At the same time, dapat meron kang long-term healthcare para kahit matanda ka na, kahit retired ka na, pag nagkasakit ka, may magagamit pa rin na healthcare. Hindi mo kailangan magmakaawa sa mga anak mo. Hindi ka magiging pabigat sa mga anak mo pagdating ng panahon kung napaghandaan po natin yan. Okay? Yan po yung binibigyan natin ng solusyon dito sa usapang Kaiser. Dahil Kaiser po ang sasagot na dyan sa tatlo na yan. What if I die too soon? Who will take care of my family? Ang solusyon, dapat meron tayong life insurance. What if I got sick? No? Who will take care of me? Dapat meron tayong sariling healthcare. What if I live too long? Who will take care of me pagtanda ko? Dapat meron tayong long-term investment. At the same time, long-term healthcare. Okay? So, dito sa tatlong to, what if? Yung pang-apat na if, no? What if? Okay, what if nasasabihin natin na merong solusyon dito sa if na to? Dahil nandyan po ang Kaiser Ultimate Health Builder na magbibigay ng solusyon dito sa tatlong if natin. Okay? Dahil ang ating Kaiser, meron na tong healthcare na magagamit for hospitalization. Meron na tong insurance, no, for family protection. At meron na tong savings and investment para sa ating retirement. Okay? Iyan po yung nagbibigay na ng solusyon bilang panimula natin sa pagbibuild natin ng ating solid financial foundation. At yan na yung sumasagot doon sa ating three major financial needs. Okay? So ito, isa po ito sa sumasagot doon sa ating total financial solution. Okay?
pag-usapan natin yung kagandahan ng ating Kaiser. Tignan niyo pong mabuti. Kung ikaw ay wala ka pang Kaiser, hindi ka pa nakakapagsimula ng ating Kaiser, ito po yung reason. Okay? Tignan po natin gaano kaganda yung ating Kaiser. Dito po sa example po natin, ang sample natin lagi yung K100 plan. At makikita nyo dito sa sample natin, nag-start yan at the age of 22. Okay? 7 years lang babayaran yung ating Kaiser, 20 years yung kanyang coverage. Pag-usapan natin yung insurance benefit niya, healthcare at saka yung investment. Okay? Pagdating sa ating insurance benefit, dito sa ating Kaiser, ang ating plan, simula po yung K45 plan hanggang K1 million plan. Okay? Pag-usapan natin ngayon dito yung ating K100 plan. Just for example, okay, sample, lahat tayo na nandito ngayon, lahat tayo ang kinuha natin K100 plan. Dito sa ating K100 plan, meron na tayong term life insurance. Magkano? 450,000 pesos ang ating life insurance dito sa ating K100 plan. Okay? Makukuha yan ng beneficiary natin kapag natural death yung kinamatay, kapag sakit yung kinamatay. As long as nakadalawang taon na tayo sa pagbabayad. Dahil ang ating insurance dito sa ating Kaiser, meron itong 2 years contestability period. Kaya napakahalaga po ng time. Time is money. Time is gold. Diba? So hindi naman pwedeng kukuha ka na ng insurance ngayon. Kukuha ka na ng Kaiser ngayon. Kasi may critical illness ka na, mamamatay ka na. Hindi na po pwede yun. Kailangan mag-invest ka. Mag-invest tayo sa time. So dapat habang wala ka pang sakit, no? Habang healthy ka pa, habang may pagkakataon ka pa, habang may opportunity ka pa, this is the best time. Mag-start ka na ngayon. Okay? So ito yung life insurance natin, merong 2 years yan. So pag namatay, just like yung taga dito sa Isabela, after 3 years na nagbabayad, namatay dahil na stroke. Okay? Covered siya ng term life insurance. Magkano insurance yan? 450,000. Okay? Now, paano naman pag aksidente ang kinamatay? Pag aksidente naman, upon approval ng iyong policy, covered ka na. Okay? After 1 week, na aksidente namatay, covered na po yan. Alright? 1 month, 6 months, 1 year na nagbabayad, covered na po yan. Dahil ang ating Kaiser, okay, isa sa mga insurance benefit nito, yung pagkakaroon ng accidental death coverage. Okay? Times 2. Times 2 ng ating term life insurance, ang accidental death coverage. 450,000 times 2, that is 900,000 pesos ang accidental death coverage ng ating K100 plan. Okay? Ang advantage po dito, sa insurance benefit ng ating Kaiser, example, 1 year pa lang nagbabayad, okay, namatay na aksidente, makukuha yung 900,000. At the same time, yung policy may transfer doon sa primary beneficiary. Then, pag nag-mature ang plan on the 20th year, okay, makukuha pa yung 1.1 million pesos. Tatlo pa rin. Okay, na-transfer yung healthcare, fully paid na, nakuha yung insurance, claim, plus pag magmamature ang plan on the 20th year, makukuha pa rin yung maturity value. Tatlo pa rin. Diba? Yan yung isa sa kagandahan ng ating Kaiser. At dito sa ating K100 plan, meron na tong hospitalization benefit na 60,000 pesos. So dito sa hospitalization benefit, magagamit mo yan as long as naka 1 year ka na ng pagbabayad ng iyong Kaiser. Okay? As long as naka 1 year ka na ng pagbabayad ng iyong Kaiser na confine. Okay? Basta wag lang sa pre-existing, pwede mong magamit yung 60,000 na yan. At kasama na dito yung room and board na 1,000 pesos per day. Diba? Pag na-confine tayo, tatanungin sa'yo, anong gusto mong room? Okay? Yung private room ba or semi-private? Of course, kung meron kang budget na 1,000 pesos per day, okay? Kunin na natin yung private room. Kasama na yan sa benefits natin, sa pagkakaroon natin ng ating Kaiser. And you know what? Paano pag hindi ka nagkasakit? During the 7 years na ikaw ay nagbabayad, anong mangyayari doon sa Kaiser mo? Ang the best dyan, dahil hindi ka nagkasakit, hindi mo nagamit yung annual benefit limit na 60,000, ang ginagawa ng Kaiser, binabalik niya yan. No? Binabalik niya yan. Bonus mo yan dahil hindi ka nagkasakit, di ka gumastos. Ibabalik ni Kaiser yung 85%
take note, ibabalik ni Kaiser yung 85% na binayad mo. Okay? Diyan sa ating K100 plan, yan po ay nagkakahalaga ng 350,000 pesos. Yan po yung kanyang long-term care bonus na kasama yan na makukuha mo kapag nag-mature ang plan on the 20th year, 1.1 million. Okay, hindi ka nagkasakit, hindi ka kinuha ni Lord, pag nag-mature ang plan, meron kang 1.1 million pesos. Okay? So dito sa ating Kaiser, ito, kung makikita yung ating sample, nag-start at the age of 22. Plus 7 years, tapos siya nang mabayaran at the age of 29. So waiting na lang siya hanggang mag-mature ang plan. At the age of 42, matured na yung kanyang plan. Dahil kay 100 yung plan yung kinuha niya, at the age of 42, meron siyang 1.1 million pesos. Hindi pa niya kinuha yan at the age of 42, pinaabot niya at the age of 60. Ito po ay nagkakahalaga na ng 6.4 million. Pagdating niya ng 65, ito po ay nagkakahalaga na ng 10.4 million. Imagine, at the age of 65, nagkasakit ka na, confined ka na, operahan ka, whatsoever. Nagkaroon ka ng bill, 1 million, 2 million, 3 million. Problema ba yung bill, hospital bill mo kung meron kang 10.4 million pesos na healthcare fund? Of course not. Diba? Yan yung isa sa pinakamaganda no, na may bibigay sa atin ng Kaiser kapag tayo po ay nag-retire. So ang ganda po ng design ng ating Kaiser na which is naka-design talaga to para sa ating retirement fund. Okay, para sa ating healthcare fund, para sa ating emergency fund. Yan yung the best dito sa ating Kaiser. Okay? Yan yung isa sa mga solusyon natin no dito sa ating pagbibuild ng solid financial foundation. Okay? Now, pag-usapan naman natin, ano yung mga benefits mo habang ikaw ay nagbabayad sa loob ng 7 years. Okay? Pag-usapan natin yung 7 taon na ikaw ay nagbabayad, ano yung mga benefits mo? Makikita natin diyan, no? Yung number 1, yan yung annual physical examination benefits. Okay? Dito sa annual physical examination benefit, during the 7 years na ikaw ay nagbabayad, samantalahin mo, no, gamitin mo, magpa-general check-up ka yearly. Okay? Yearly. As long as naka 1 year ka na ng pagbabayad, pwede mo nang gamitin yung annual physical examination benefit mo. Covered dyan, covered na dyan yung basic 5 na tinatawag natin. Ano yung basic 5? Physical examination. Chest x-ray, libre na yan. Routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, then ECG for members above 35 years old, and pap smear for female na above 35 years old. Covered na yan, libre yan, yearly, gamitin mo sa loob ng 7 years. Hindi lang yan. Pangalawa, meron din tong dental health benefit. Sa dental health benefit, ayan, unlimited dental checkup, unlimited simple tooth extraction, once a year, pre-dental prophylaxis, recementation of jacket, crowns, inlays, onlays, and minor adjustment of dentures. So kasama pati dental benefit during the 7 years na ikaw ay nagbabayad ng iyong Kaiser. Okay? Pangatlo, sa K100 plan natin, meron ka na ditong 1,000 pesos para sa room and board. Meron ka na ditong 60,000 pesos. No? Annual benefit limit na magagamit for inpatient benefit. Then kasama na dyan yung basic medical health benefit. No? Doon sa ating mga accredited physician fees, specialist fee. Okay? So iyan po yung benefit. Kasama na yan na benepisyo natin during the 7 years na tayo po ay nagbabayad. As long as naka 1 year ka na ng iyong pagbabayad. Okay? Another benefit, waiver of installment due to death or credit life. Yan yung number 6. Number 7, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. Kung napansin niyo po, okay, yung insurance benefit ng ating Kaiser, 4 yan. Okay? May term life insurance ka na, may accidental death ka na, waiver of installment due to death. Ito yan yung number 6. Kapag namatay dahil sa sakit, ito yung binabanggit ko kanina, as long as naka 2 years na tayo ng pagbabayad.
Okay? As long as nalampasan na natin yung 2 years contestability. Kaya wag niyo pong ipapalapse yung Kaiser niyo. Okay? Para hindi po kayo babalik sa contestability period. At dito sa number 6, let's say for example, 3 years na nagbabayad, namatay. Okay? So, merong insurance na makiklaim. Pangalawa, okay, 3 years na nagbabayad, so meron pang 4 years na babayaran sa Kaiser. Hindi na babayaran yung Kaiser. Okay, benefits na to ng pagkakaroon natin ng Kaiser na yung kanyang policy may transfer na doon sa kanyang primary beneficiary, fully paid na, hindi na po babayaran. Okay? Then, kapag nag-mature ang plan on the 20th year, makukuha pa yung maturity value niya. Alright? Benefit number 7, waiver of membership fees due to total and permanent disability. Namatay. Ay, namatay. Na-aksidente pero hindi namatay. Okay? Hindi namatay. Okay? Pero dahil sa kanyang pagkaka-aksidente, after 6 months or 1 year, dineclare ng kanyang doktor na permanent disabled na siya. Ibig sabihin, hindi na siya makakapagtrabaho. Pag hindi na makakapagtrabaho, okay, wala nang income. Pag wala lang income, wala nang pambayad ng kanyang Kaiser. So, anong mangyayari? Okay, mawi-waive na yung kanyang premium, hindi niya nababayaran. Considered as fully paid na yan. At kapag nag-mature ang plan, okay, makukuha pa yung maturity value niya. Alright? Benefit number 8, meron na tong term life insurance na 450,000 base dito sa ating K100 plan. Then benefit number 9, another insurance benefit. Ito yung accidental death coverage and dismemberment. No, pag ang ikinamatay ay aksidente. Okay? Pag ang kinamatay ay aksidente, times 2, no? Times 2 ng term life insurance ang makukuha ng kanyang primary beneficiary. So yung 450,000 pesos times 2, that is 900,000 pesos ang makukuha ng kanyang beneficiary. At the same time, mapupuli paid na yung kanyang plan pag hindi pa tapos bayaran, at kapag nag-mature ang plan, makukuha pa yung 1.1 million pesos. Okay? When it comes sa ating insurance benefits sa ating Kaiser, okay? Hanggang 75 years old. So kung 60 years old kang kumuha, kung 60 years old ka nag-start ng iyong Kaiser, hanggang 75 years old ka lang, merong insurance. Okay? Take note of that. Okay? Then number 10, meron na din itong family assistance service. Ang tanong lagi dito, sir, pag kumuha ba ako ng Kaiser, pwede bang magamit ng asawa ko or anak ko yung Kaiser ko? Hindi po. Dahil ang ating Kaiser, tulad ng nabanggit natin kanina, ito po ay individual plan. Okay, meron siyang family assistance service, subject po yan, no? Subject po yan for approval. Okay? Na pwede nating pwedeng makatulong ang Kaiser when it comes to financial assistance doon sa ating immediate family. Right? Yan po yung number 10, no? Yan po yung number 10 na benefits natin during the 7 years na tayo po ay nagbabayad. Alright? So, yan po yung 7 years, no, na tayo po ay nagbabayad. Then, pag-usapan naman natin yung on the 8th year. Ano yung mga benefits natin pag tapos ko na itong mabayaran? Okay? Ano yung mga benefits ko pag tapos ko na itong mabayaran? Pag-usapan naman natin yung benefit number 8, no? Benefit on the 8th year, no? On the 8th year. Okay, so ano yung on the 8th year? Ito po yan. Makikita nyo po dito, tuloy-tuloy na yan na kumikita ng 10% annual health benefit yung ating Kaiser. Kasama na dyan, outpatient benefit, inpatient benefit, maternity benefits, pre-existing illness covered na. Okay? At yung ating dreaded illness covered na din on the 8th year. Okay? So kung meron kang pre-existing, nung nag-start kang mag-avail ng Kaiser, at nalampasan mo yung 7 years, nabayaran mo na yung Kaiser on the 8th year, pwede mo na itong magamit. No? Pwede mo na magamit ang iyong Kaiser dyan sa iyong pre-existing. Okay? The following illnesses will be covered during extended period. Ayan po yung on the 8th year to the 20th year. Yung mga nagtatanong kung ano yung mga sakit na covered na yan, ayan na po. Okay? Ganon din po yung ating dreaded diseases. On the 8th year, covered na din po yung ating dreaded diseases. Alright? Then of course, no, wag pa rin natin nakalimutan, dapat meron pa rin tayong PhilHealth. Your PhilHealth benefit is integrated
with Kaiser. Okay, grace period. Wag na wag po nating hahayaan na lumampas ng 30 days na hindi po tayo makapagbayad dahil malalaps po yan. Pag nalaps yan, pag may nangyari, wala pong benefits na makukuha. Okay? Then, pag naglaps, pwede natin itong ma-reinstatement. Meron tayong dalawang paraan paano mag-reinstatement. Okay, yung mga nagtatanong, pag ba 1 year na kung di nakapagbayad, ay wala na ba yung aking Kaiser? Meron pa rin. As long as na wala pang 2 years na hindi ka nakapagbayad, pwede ka pang mag-reinstatement. Paano pag 2 years, mahigit na hindi ka nakapagbayad? Okay, marahil forfeited na po yan. So meron tayong dalawang paraan ng pagre-reinstate. Okay? Update saka redate. Anong ibig sabihin ng update? Okay? Ang update, kung 1 taon yung hindi mo nabayaran, gusto mong i-update, bayaran mo yung buong 1 taon na hindi mo nabayaran plus yung penalty plus yung reinstatement. Okay? Pangalawang reinstatement, redate. Okay, redate. Sample, monthly ka. Alright? Pag monthly payment ka, magkano yung monthly mo? Plus 300 pesos. Yun lang yung babayaran mo para ma-active ulit, no? Para ma-active ulit yung plan mo. Okay? Pero dahil redate yan, ma-adjust ngayon yung maturity period ng yung Kaiser. Example, 1 year di ka nakapagbayad, nag-redate ka ngayon. Supposed to be 2030 magmamature yung plan. In 1 year di ka nakapagbayad, nag-redate ka. So ma-adjust yun, ma-redate. So from 2030, yung maturity period niya, magiging 2031 na. Yan po ang ibig sabihin ng redate. Alright? Healthcare value, okay, the owner may surrender the contract. Ito po yung mga nagtatanong, sir, di ko na ipagpapatuloy. Pwede ko bang kunin yung binayad ko? Pwede naman. Okay, as long as na-active yan at least 1 year, hindi siya nakalaps. Okay? So, makukuha ko ba lahat ng binayad ko? Ang sagot, hindi po. Magkano makukuha ko? Nasa 10% lang ng binayad mo ang makukuha. Example, 3 years ka na nakapagbayad, ayaw mo nang ituloy. Okay, gusto mo nang kunin yung binayad mo, hindi mo makukuha ng buo yun. Break contract ka. Ang ibabalik lang sa'yo ni Kaiser is nasa 10% lang. Alright? Iyan po. Sa mga nagtatanong kung ayaw nang ipagpatuloy at gusto nang kunin yung binayad, okay? So, nasa 10% lang. Hindi mo makukuha lahat ng buo ng binayad mo. Okay? Kasi nag-break ka ng contract lang ating Kaiser, 7 years babayaran, 20 years yung kanyang kontrata. Alright? Then, is it transferable? Yes. Pwede itong may transfer doon sa nakalagay. Okay? Doon sa nakalagay na beneficiary mo. Doon siya pwedeng i-transfer. Alright? So, pag wala yung pangalan niya sa mga beneficiaries na nakalagay, hindi mo siya pwedeng i-transfer sa iba. Alright? So, yan po yun. Okay? So, ito yung mga benefits natin kay during the 20 years. So, magkano yung makukuha mo doon sa ating computation ng K100 plan? Lahat ng mga benefits na yan, pinagsama-sama na, that is 1.1 million sa K100 plan po natin. Alright? So, yan yung sumasagot na dito sa ating complete financial plan. Remember, yung tatlong if. What if I die too soon? Dapat meron kang life insurance. What if I got sick? Dapat meron kang healthcare. What if I live too long? Dapat meron tayong long-term investment. At yan po ang sinasagot ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Okay, so makikita nyo itong ating libro. Ito yung ating Solid Financial Foundation. Sinasagot na ng Kaiser natin yung healthcare, yung protection, at yung investment. Okay? So kung meron ka ng Kaiser at meron kang utang, ang next na goal mo, ma-manage yung utang at makapag-build na ng emergency fund para hindi ka na mangungutang ulit. Okay? Yan po yung kagandahan na binibigay sa atin ng ating Kaiser. And you know what? Isa sa pinaka-the best na meron tayo sa Kaiser ay naipapamana. Okay? Naipapamana. At nagbibigay ito sa atin ng peace of mind. Peace of mind in the sense na pag nagkasakit ka, meron ka ng healthcare na magagamit. Alright? Pag kinuha tayo ni Lord, merong instant money na makukuha ang ating primary beneficiary. Dahil ang life insurance na meron tayo, yan yung tinatawag natin na family
protection. At ang the best dito, no, if something happened to the policy owner, namatay yung policy owner, okay, itong kanyang Kaiser, itong kanyang healthcare, transferable yan, na ipapamana. So, itong kanyang healthcare, mamanahin ngayon yan ng kanyang primary beneficiary. Yan po yung isa sa pinakamagandang advantage ng ating Kaiser. Pangatlo, so nakuha yung insurance claim, nakuha na ng family, na-transfer yung healthcare, fully paid na kung di pa tapos bayaran, na-transfer na yung healthcare doon sa primary beneficiary. At the same time, kapag nag-matured ang plan, on the 20th year, makukuha pa yung investment na pwede nang gamitin yan sa retirement. Okay? Ganyan po kaganda yung ating Kaiser. Meron ka ng healthcare na magagamit for hospitalization. Pag namatay, may insurance claim na makukuha ang ating family. At the same time, may transfer yung healthcare, yung policy, fully paid na. At kapag nag-mature ang plan, meron pa ring investment na makukuha na magagamit para sa retirement. Hindi nagkasakit, ibabalik yung 85%. Hindi kinuha ni Lord during the 20 years. Okay? Pagdating ng maturity, ikaw yung makikinabang ng investment mo na gagamitin mo na yan. Paggagamitin mo na yan para sa iyong retirement. Iyan po yung ating Kaiser. Bilang isa sa mga total financial solution natin. Alright? So ang ating Kaiser, sino ba ang pwedeng makapag-avail? Okay? 10 to 60 years old. And para sa 10 to 40 years old, ayan, para sa 10 to 40 years old, ang lowest plan, take note ha, kung ikaw ay 10 to 40 years old ngayon, ang pinaka-lowest plan na pwede mong ma-avail, yung ating K45 plan. Magkano ang K45 plan? That is 2,647 pesos per month. Pag quarterly, 7,676, discounted ka dyan ng half month. Pag semi-annual, every 6 months ka magbabayad, 14,294, discounted ka dyan ng 1 month. Kapag annual naman, discounted ka dyan ng 2 months. That is 26,470. Para sa 10 to 40 years old, pwede ka rin dito. K50 plan. Actually, pag ikaw ay 10 to 40 years old, sa lahat ng plan, pwede ka. Okay? K50 plan, 2,941 pesos per month. And para naman sa 41, K41 to 50 years old, sino po dito 41 to 50 years old? Ang lowest plan po at your age ay yung ating K60 plan. Magkano ang monthly ng K60 plan? 3,529 pesos. Magkano ang annual niyan? 35,293. At para naman sa 51 to 60 years old, sino na po dito ang 51 to 60 years old? Ito, napakagandang pagkakataon dahil pwede ka pang makapag-avail. At ang pinaka-lowest plan at your age, 51 to 60, yung ating K75 plan. Magkano ang monthly niyan? 4,412 pesos per month. Para sa lahat, pwede kayo dito, K100 plan. Ito po yung sample natin kanina. Magkano ang K100 plan? 5,882 pesos per month. Magkano yearly niyan? 58,821. Pwede ka sa K125, K150. Kung naliliitan ka sa K45, K50, then pwede kang mag-avail ng mas malaking plan. Mas malaki ang plan, mas malaki ang benefits. Okay? So ito yung ating K45 plan. Makikita nyo yan yung kanyang term insurance, yung annual benefit limit for hospitalization, magkano yung long-term care bonus niya, at magkano yung maturity value niya na makukuha after mag-mature yung ating plan. So ayan po, no? So ang ating mga plan, K45 plan ang pinaka-lowest up to K1 million pesos. K1 million po yan. Alright? Mas mataas ang plan, mas malaki ang benefits. Okay? Now, paano nga ba tayo mag-ipon? Yung nagtanong sa akin before. Ang tanong sa akin, sir, magkano ba ang kailangan kong ipunin monthly? Okay, so hindi natin yan tsatsambahan. Kung magkano, base yan dyan sa monthly income mo, dyan sa kinikita mo. Okay? Base yan dyan sa income mo. 100% ng income mo, meron tayong tinatawag na abundance formula. Ito yung 10-20-70 rule. Para masagot natin, magkano nga ba ang kailangan mong ipunin buwan-buwan? Alright? So ito yung ating formula. Pwede nyo na pong i-compute. Okay, sulat mo magkano yung monthly income mo.
Okay? Ngayon pa lang, sulat mo na magkano yung monthly income mo. Ang unang ibabawas mo dyan, 10% tithes. No? Bayad natin kay Lord. Pasasalamat natin yan. Kahit anong simbahan ang pinapasukan natin. Always remember, 10% tithes. Okay? The more you give, the more blessings you will receive. At ito, yung 10% tithes, nasa Bible din po yan. Second, magkano yung kailangan mong ipunin? 20% ng iyong monthly income. Kaya yan po dapat ang iniipon natin. Now you know, compute mo lang ngayon, magkano yung monthly income mo, kunin mo yung 20%, yan dapat ang ilalagay natin sa ating Kaiser kung wala ka pang Kaiser. Okay? Then yung may iwan na 70%, yan yung ibabudget mo lang para sa iyong expenses at para sa iyong lifestyle. Take note, ibabudget hindi gagastusin yung 70%. Okay, budget mo yan. Kung kaya mo pang may budget yan. At kung kaya mo pang dagdagan yung sa investment mo, dagdagan mo pa. Alright, so huwag kalimutan 10-20-70 rule. Ito yung tinatawag natin na pay God and pay yourself first. 10% tithes, 20% yan yung ilalagay natin para sa ating savings and investment. Now, you know, nag-compute ka na ba? Magkano ang 20% ng iyong monthly income? Anong plan po yan sa Kaiser? Okay? Now you know, then pwede ka nang makapag-start. The best time to start is now. Sa ating mga first time na naka-attend, ayan. Okay, kung ready ka na, hingin mo na yung application form. Sa nag-invite sa'yo, fill out mo na yan. Wag ka nang magdalawang isip pa. Alright? Ito yung sample natin na K100 plan. Okay, makikita mo dito kung 40 years old ka, nag-start 40 plus 20 at the age of 60, meron kang 1.1. At the age of 65, meron kang 1.8 million. Malaking bagay na magagamit mo pang retirement, pang healthcare fund. Alright? In terms of payment, sa pagbabayad po, ayan, pwede siyang monthly. Pwede siyang quarterly, every 3 months, discounted ka ng half month. Pwede siyang semi-annual, every 6 months, discounted ka ng 1 month. Every year, annual, discounted ka ng 2 months. Or kung gusto mo naman, one-time payment, bayaran mo na lahat. Makaka-discount ka dyan ng almost 2 years ang madi-discount. Okay? Then, para sa lahat ng mga nagtatanong, especially mga OFW, saan po magbabayad? Ide-deposit lang po sa IMG Bank account. Bigay mo lang yung resibo, kopya ng resibo, kung sino yung nag-process ng Kaiser mo para ma-upload niya yan. Then, waiting na lang doon sa approval ng iyong policy. Okay? So, napakadali lang po ng pag-process. Nasa ibang bansa ka man, okay? Kahit anong probinsya ka man naroroon, pwede kang makapag-start, makapag-avail ng ating Kaiser. So, once na ma-approve yan, magkakaroon ka ng policy. Okay? So, ma-open mo yan. Lahat ng mga kailangan mo nandyan na. Lahat ng policy contract mo, so kahit nasa ibang bansa ka, maa-access mo yan. Yan po yung advantage ng ating Kaiser. Okay? So kahit nasaan ka, meron kang access. Alright? And of course, no, welcome natin si Cheryl Cosim, ang ating bagong brand ambassador. Pag meron po tayong mga katanungan, no, chat nyo lang diyan para sasagutin po natin. Ito naman po yung mga kung napanood niyo po kanina yung video po ng isang teacher na pumanaw. Okay? Dahil sa COVID, ito po yung kanyang family. No? Actually, 6 months pa lang na nagbabayad ng kanyang Kaiser. Okay? Dahil COVID yung kinamatay, covered po. Okay? Covered po siya sa term life insurance. So, nakuha ng kanyang family yung 337,500 pesos, K75 plan. In-award po natin yan dito mismo sa IMG Isabela. Okay? Another family, ito ang kanilang ang nanay nung bata na katabi ko po ay galing po ng Singapore. Okay, OFW from Singapore, may Kaiser na umuwi, nagkasakit na matay. Merong claim na nakuha ang kanyang pamilya. Ito naman yung babae, yung nasa gitna, galing naman ng Hong Kong. Alright, ito nung nagsimula siya, 5 years to pay pa lang noon. 15 years ang maturity niya. So matured yung plan, silang dalawang magkasawa nakapag-claim ng maturity. Okay? Now, pag-usapan naman natin, napahapyawan naman natin yung mga benepisyo. Iba yung benefits natin ng pagkakaroon natin ng ating Kaiser
At iba din yung benefits pag tayo po ay nag-member sa IMG. Okay? Napakadaming benefits, ano? So dito pa lang sa IMG talagang it's a win-win. Okay? So ano yung mga benefits? Pahapyawan natin. Number one, automatic meron ka ng 1,000 pesos na initial investment na nakalagay sa iyong PDF na pwede mo nang gamitin pang-invest sa iyong mutual funds dahil meron ka ng access. Number two, automatic kapag ikaw ay nasa Pilipinas, nag-member ka sa IMG, meron ka na agad instant 100,000 pesos personal accident insurance. Additional benefit number 3, 50,000 pesos burial benefit. Okay? Para sa lahat na nasa abroad, additional na benefit ito ng mga nasa abroad, mga OFW. So kung OFW ka, nag-member ka sa IMG, meron kang additional na 500,000 total, 600,000 pesos ang iyong accidental death benefit. Plus, additional of 100,000 pesos burial benefit. So pag OFW ka, 150,000 pesos ang iyong burial benefit. Wala kang babayarang monthly. Benepisyo mo yan dahil nag-enroll ka sa IMG. Another benefit ng isang OFW, yung pagkakaroon ng accidental medical reimbursement benefit up to 100,000. Plus, acts of terrorism worth of 600,000, unprovoked murder and assault, 600,000 benefits yan ng isang OFW. Plus, number 9, meron pa tayong accidental disablement benefit na aksidente na putulan ng daliri. Merong claim. Depende kung ano yung naputol during the accident. Meron pong claim yan. At number 10, meron na rin tayong repatriation service. Mas madali na yung pag-uwi ng bangkay kapag meron tayong mga kababayan na namatay abroad kapag siya ay IMG member. So para sa lahat, pag ikaw ay meron kang mga kamag-anak, kakilala, kaibigan na nagtratrabaho abroad, then i-share mo sa kanya ang IMG. Malaking tulong yan para sa kanya. Okay, huwag po tayong mahihiya. Sabihin mo, friend, okay, pinsan, kamag-anak, kaibigan, i-check mo ang IMG. Tingnan mo yung mga benefits, makakatulong sa iyan. Mag-enroll ka sa IMG. Since one-time payment lang po yung membership natin sa IMG. Okay, hindi lang sa mga OFW, pati mga nasa Pilipinas. Then another benefit, number 11, pwede ka na maging certified associate financial planner. Number 12, unlimited yung check-up natin sa ating mga Kaiser Medical Center. Number 13, okay, discounted tayo pagdating sa mga medical services ng ating Kaiser. Ganun din po yung ating immediate family benefit number 14. Benefit number 15, libre na ang computer eye check-up, libre ang 2 frames. Lens na lang ang babayaran mo dyan. Benefit number 16, meron tayong legal assistance program. Pwede tayong kumausap ng lawyer. 45 minutes per session, 2 sessions every year. Libre po yun. Pag IMG member ka, sa lahat ng mga sharean mo, pwede mo silang bigyan ng free 20,000 pesos personal accident insurance. Okay? Benefit number 8, meron na tayong e-book. So kahit nasa ibang bansa ka, pwede kang magkaroon ng kopya ng ating The Secret to Saving and Building Your Future. At the same time, pwede mo lang mapanood yung ating The Secret to Saving. Kung tamad ka magbasa, panoorin mo na lang yung series niyan. At the same time, benefit number 20, meron na tayong workshop. Sa workshop, meron tayong workshop 1 to workshop 5. Makaka-access ka na dyan ng libre kahit nasa ibang bansa ka. Okay, benefit number 26, gusto mo maging life license agent, napakadali na lang. Meron pa tayong libreng pre-ebook dito sa IMG. Benefit number 27, meron tayong binibigay na libreng financial check-up. Benefit number 28, dahil ang IMG sa financial brokerage company, meron ka ng access sa ating mga financial services tulad ng Kaiser. Kung IMG member ka, yan, offer mo na yung Kaiser sa iyong mga kababayan, sa lahat ng mga gusto mong matulungan. At the same time, meron na rin tayong access sa ating Manila Bankers Assurance. Okay? Benefit number 31, libre na lahat ng mga investment seminars sa stock market, mutual funds. At the same time, benefit number 31, okay? 0% entry fee tayo. Benefits mo yan bilang isang IMG member. Benefit number 32, meron na din tayong access sa stocks online trading platform. Pero hindi po ito natin nire-recommend sa mga beginner. Benefit number 33, meron na din tayong access sa Palawan. Benefit number 34, kasama na dito yung ating Everest, Memorial Services. Benefit number 35, kung may Shopee o Lazada, meron din tayong marketplace dito sa IMG. Benefit number 36, nandyan na yung ating IMG movies. Manood lang tayo ng manood, marami tayong matututunan. Okay? Benefit number 37, pagdating po sa non-life insurance, meron na tayong access, makaka-discount tayo. Ganun din po sa benefit number 38 when it comes to real estate.
Benefit number 39, pagpapagawa ng mga legal and trust document corporation, meron na tayong access at makaka-discount din tayo. Same, pagdating sa benefit number 40, gusto mong bumili ng brand new car, pag IMG member ka, makaka-discount ka. Cash man yan or installment. Benefit number 41, pwedeng gawin ng business, part-time man o full-time. Benefit number 42, makakapag-travel around the world ng libre. Kasama yan sa benefits mo bilang isang IMG member as long as mag-qualified tayo. Benefit number 43, yung ma-recognize ka, mabigyan ka ng PIN, mabigyan ka ng SMD watch, okay, maging millionaire ring earner ka sa IMG, magkaroon ka ng Rolex watch, magkaroon ka ng free car. Benefit number 48, magkaroon ka ng libreng healthcare. So yung long-term care mo, hindi mo na gagamitin yan, reserve mo na pang retirement mo. Benefit number 49, once you become an IMG member, no? Pag naging member ka, meron kang username and password. So kahit nasa ibang bansa ka, makaka-access ka. Updated tayo daily. At meron na din tayong Nura Cash. Kung ang Globe, meron GCash. Ang Smart may Paymaya. Ang IMG may Nura Cash na e-wallet. Benefit number 52, yung pagkakaroon po natin ng access when it comes sa Dominate tool or digital marketing platform na meron na itong 9 powerful feature. Yung paggawa ng website, libre na yan. Email marketing, send to many. Affiliate links, naka-ready-made na lahat ng mga links natin. Gagamitin na lang. Okay, when it comes sa live webinar, pre-recorded webinar, pagdating sa Dominate, survey, events, stat reports, and of course, meron po tayong mentor dito na nagtuturo tulad ni Jomar Hilario at saka ni Alan Ngo. Additional benefits ng OFW, yung pagkakaroon ng Visa card at sa mga exclusive events international. Okay? So yan po lahat yung mga benefits natin kapag tayo po ay nag-enroll sa IMG. No, meron na tayong access sa ating mga major providers tulad ng healthcare, life insurance, investments in stock market, real estate, general insurance, and allied services. One-stop shop brokerage company na po tayo dito sa IMG. So ano yung pinaka-product ng IMG? Yung pagkakaroon po ng peace of mind. Okay? Pag ikaw ay Philippine Code, okay? Ano yung benefit mo? Meron ka lang 100,000 accident insurance, 50,000 Fidelity Life, meron ka lang 1,000 sa iyong PDF investment, plus yung other benefits. Plus, kung ikaw ay meron pang Kaiser, okay, nag-member ka sa IMG, at the same time, meron kang Kaiser example K100 plan. Magkano ang insurance benefit mo, accidental death coverage mo sa Kaiser? 900,000 pesos sa K100 plan. Magkano ang term life insurance ito? 450,000 pesos. Then, yung maturity value nito na 1.1 million pesos. Okay, ang cost of death ay accident, magkano makukuha ng iyong beneficiary? Iyan po ang total. Kapag ikaw ay nasa Pilipinas na nag-member sa IMG at kumuha ng Kaiser. Para pag international, mas malaki. Di ba? 600,000 sa lahat po ng mga OFW. Pag nag-enroll ka sa IMG, meron ka na agad 600,000 accident insurance, 150,000 na burial benefit, of course, yung ating 1,000 pesos dyan na investment. At kapag meron tayong Kaiser K100 plan, additional accidental death coverage, 900,000. Plus 450,000 na term insurance. Okay, pag ang cause of death ay accident, magkano makukuha ng family mo? 1.5 million. Okay? Magkano ang burial benefit? Yan, 150,000. Plus yung investment pag nag-matured ang ating plan. Yung po yung 1.1 million pesos. So yan po yung makukuha ng family. So, ibig sabihin, kapag tayo ay nagkasakit, may healthcare na magagamit. Pag tayo ay pumanaw, ginuha tayo ni Lord, may insurance benefit na mapupunta sa family. Okay, wala kang ikakabahala. Meron kang peace of mind. Okay? Pag tayo ay nag-retire, pagtanda, meron kang magagamit para sa iyong retirement. Alright? So the best time to start is now. Okay? Tandaan po natin, habang may pagkakataon ka pa, this is the best time para makapagsimula ka. Alright? So thank you so much. Tandaan, you will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka sa IMG. So once again, my name is Winifred Asuncion Jr. Okay? So dako naman tayo sa ating
Q&A. So pag meron po tayong mga katanungan, ayan, eto na po yung pagkakataon para masagot po natin lahat po ng mga bumabagabag sa inyong isipan. So once again, maraming salamat. See you again this coming Friday. So tandaan ang schedule po natin ng ating Kaiser webinar every Friday po. Alright? So once again, maraming salamat sa inyong lahat.